Ang pangalan ko ay Maricel. 3 taon akong nagtiis. 3 taon akong naging isang mapayapang kabayo na walang salita. Lahat kasama na ang asawa ko na si Ronald de los Reyes, sanay na sa aking pagiging tahimik sa kusina. Sanay na sila na hindi ako sumasagot kahit kailan. Sanay na si Aling Nena, biyenan ko, na magsasalita ng kahit ano at magsasigaw ng kahit ano. Lagi ko itong pinagtitiisan dahil naisip ko na basta matino ang pamumuhay at ang isang salitang nagtitiis ay siyam na salitang masaya, ang bahay ay magiging maayos at mapayapa. Ngunit nagkamali ako. Ang aking pagiging matiisin ay nagdulot lamang ng higit na pagdurusa sa kanila. Nagsimula ang lahat sa isang Miyerkules ng gabi. Nang araw na iyon, lumabas si Ronald para maligo at nakalimutan ang kanyang telepono sa kama. Kadalasan, hindi ko tinatouching ang mga personal na gamit ng aking asawa, ngunit ang telepono ay patuloy na nanginginig at nagliwanag. Sa pag-usyoso, lumingon ako at nakita ko na hindi ito mensahe kundi isang memo na bukas pa rin sa screen. Marahil ay isinusulat pa niya ito nang lumabas siya para maligo. Nakita ko ang mga salita. Sabado, 11:00 ng umaga. Housewarming ni Tito Cesar, Grand Royal Hotel, VIP Room 3. Alalahanin si nanay na huwag sabihin kay Maricel. Ayaw ni nanay na mapahiya ang pamilya dahil sa kanya. Humigpit ang aking lalamunan, parang nagyelo ang dugo sa aking katawan. Housewarming ni Tito Cesar. Si Tito Cesar ay kapatid na lalaki ng biyenan ko, isang taong may mataas na posisyon sa pamilya. Narinig ko na itinayo nila ang bagong bahay sa labas ng lungsod. Alam ko ito, ngunit ang handaan para sa bagong tahanan ay nasa Grand Royal Hotel pa pala at hindi ako inaalam. Hindi lamang hindi ako inaalam, sadyang itinago nila ito mula sa akin. Alalahanin si nanay na huwag sabihin kay Maricel. Ayaw ni nanay na mapahiya ang pamilya dahiya sa kanya. Nagsimulang manggasim ang aking mga mata. Mapahiya. 3 taon na nagtatrabaho sa isang export company, may sweldo na hindi bababa sa 20,000 sa isang buwan. Kalahati ng aking sweldo ay ibinibigay ko kay Aling Nena para sa mga gastos sa bahay. Ang kalahating natitira ay ginagamit ko para sa amortisasyon ng bahay kasama si Ronald. Ang damit ko, ang sasakyan ko, wala sa mga ito ang mura o mahirap hitsura. Maayos akong magsalita at magalang sa lahat ng nasa pamilya ng asawa ko. Ano ba ang kahihiyan ko rito? O baka si Aling Nena ay ayaw sa akin dahil hindi ako ang uri ng manugang na gusto niya, dahil ang aming pamilya ay simpleng pamilya ng mga manggagawa, hindi mayaman, hindi makapangyarihan, katulad ng anak ng kaibigan niya na lagi niyang hinahanga at pinupuri. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng banyo. Mabilis kong inilagay ang telepono sa kinalalagyan nito at lumingon habang nagpapakunwaring itinataas ang mga damit. Lumabas si Ronald habang pinupunas ang kanyang buhok at nagsabi, "Matulog ka na, kailangang tumawag sa mga kaibigan ko para mapag-usapan ang trabaho." Kinuha niya ang telepono at lumabas sa balkonahe. Tumibok ng malakas ang aking puso. Maingat akong lumakad na sumunod sa kanya at nagtatago sa likod ng kurtina. Pinindot ni Ronald ang numero. Narinig ko ang malabong tunog sa kabilang dulo ng linya. "Alo nanay, ako ito." Bumaba ang boses ni Ronald. "Opo, naalala ko na. Sabado itong Sabado, di ba? 11:00. Opo. Totoo bang hindi sasabihin?" Isang katahimikan. Siguradong pinapagalitan siya ni Aling Nena. Pagkatapos ay nagsalita si Ronald. "Opo nanay, alam ko na. Tama ang sinabi ni nanay, hindi siya sanay sa mga ganitong lugar, baka mataranta siya. Mabuti na kung sabihin ko sa kanya na may pupuntahan akong reunion ng mga dating kaklase, yon na lang para hindi siya mag-alala. Mahirap naman ang magtago." At pagkatapos, maririnig ang malakas na boses ni Aling Nena mula sa telepono kahit hindi malinaw ang mga salita. Tumugon si Ronald ng dahan-dahan at mahinahon ang tono na labis ko ng kilala. "Opo, opo. Alam ko, tutuparin ko ang sinabi ni nanay." Hindi ko sasabihin sa kanya. Nagbitin ang tawag. Bumuntong hininga ng malakas si Ronald. Nanatili ako sa likod ng kurtina.
Ang asawa ko ang taong kasama ko sa buhay, ang taong nagsabing mamahalin niya ako, ay hindi niya sinalungatan kahit isang salita. Hindi siya sanay sa mamahal na lugar, mataranta siya. Kasama pa niyang sinabi ito tungkol sa akin. Dahan-dahan akong bumalik sa kama. Humiga, hinila ang kumot hanggang sa aking ulo. Hindi nahulog ang luha, naramdaman ko lamang ang isang mapait na sikap na tumataas hanggang sa aking lalamunan. Sige, kung gusto nilang ibilang akong estranyo, ipakikilala ko sa kanila kung ano ang ginagawa ng estranyo. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Si Ronald sa tabi ko ay malalim ang tulog at parang walang pagod. Marahil ay wala siyang balak na isipin ang aking damdamin o baka nag-aakalang wala akong alam. Ang matang nakatuon sa madilim na kisame ay tahimik na nag-iisip. Ano ang gagawin ko? Sisigawan ba siya? Ihahagis ba ang memo sa harap ng mukha niya at iiyak? Hindi. Nagawa ko iyon 1 beses 2 taon na ang nakakaraan. Nang araw na iyon, tinanggal ng walang pahintulot ni Aling Nena ang 50,000 piso sa aming savings para ipahiram sa anak ng kanyang kaibigan. Nang natuklasan ko ito, kinaharap ko si Ronald. Nagulat si Ronald at nautal ang pagsasabi na nanghiram lang si nanay, mababayaran rin. Kinausap ko ng tuwiran si Aling Nena. Ang resulta ay umiyak siyang malakas at nagsabi na bastos ang manugang niya, na bagong dating pa lang sa bahay ng asawa at gustong kontrolin na ang pera, na mas mahalaga ang pera kaysa sabihin ng babae. Si Ronald, sa halip na ipagtanggol ako, ay pagalitan pa rin ako. 50,000 lang naman iyon, kailangan ba ng ganyang drama? Babayaran naman ni nanay, pinagalit mo lang ang buong pamilya. Kinabukasan, kailangan ko pa ring makita ang masayang mukha ng Aling Nena na namimili habang ako ang may bitbit ng kasamaan na iyon. Hindi ako gagawa ng eksena. Ang paggawa ng eksena ay makakapagsasakripisyo lamang sa sarili ko, magtatagpo pa sila at gagawin akong salarin ang tagasira ng masayang pamilya nila. Kaya ano ang dapat ko gawin? Pigilan ang galit na ito at magkunwaring hindi alam. Para noong Sabadong iyon ay nandoon na lang akong mag-aalaga ng bahay habang ang asawa at pamilya niya ay nagdiriwang sa mamahal na hotel at paminsan-minsang nag-uusap. Mabuti at hindi natin pinuntahan si Maricel. Kahihiyan lang kung nandoon siya. Hindi ko kaya iyon. Ang aking pagtitiis ay may hangganan na. Kailangan kong gumawa ng bagay. Ng isang bagay na hindi nila malilimutan. Ng isang bagay na magpapaunawa sa kanila na ang estranyo na ito ay hindi tanga. At higit pa rito, hindi siya isang ATM machine o libreng katulong. Hindi ka nag-imbita sa akin? Ayaw ninyo sa akin sa selebrasyon? Sige, susundin ko ang inyong kagustuhan. Hindi ako darating. Isang ideya ang biglang lumiwanag sa aking isipan. Maingat na kinuha ang aking telepono at binuksan ang app ng booking ng eroplano. Naghanap ako ng flight papuntang Boracay, umaalis sa Sabadong umaga, babalik sa Linggo ng hapon. Humiling ko ang Diyos na maging napakatanda ng aking mga magulang kailan ko huli silang dinala sa bakasyon. Mula nang mag-asawa ako, puro ikot lang ako sa pamilya ng asawa ko. Bawat kapistahan, bawat pista opisyal, bawat kaarawan ng mga pamangkin sa panig ng asawa, wala akong palaging nawawalang okasyon. Ngunit ang kaarawan ng aking nanay noong nakaraang buwan ay nandito pa rin ako na naghahanda ng handaan para sa mga pinsan ni Ronald. At ang tatay ko, na gustong mangisda, ipinangako ko sa kanya na magkasama tayong pumunta pero hindi pa nagagawa. Naramdaman ko ang pagkakasala. Minamata nila ako. Minamata pati na rin ang aking pamilya. Iniisip ba nilang isa akong anak na walang nagmamalasakit na kailangan kong kumapit sa kanila? Nag-book ako ng 3 tiket sa pangalan ko at sa pangalan ng aking ama at ina. Nang matapos ang pagbabayad, dumating ang email na may e-ticket. Pagkatapos ay nagbukas ng Viber at nagmensahe sa boss ko. Boss, pwede bang mag-advance leave ako ngayong Sabado at Linggo? May unexpected na family matter po. Sisikupin ko na makumpleto ang report bukas. Ang boss ko ay maunawain. Nag-thumbs up at nagsabi, sige, ayusin mo muna ang family matter mo. Tapos na. Nahiga na muli at isinara ang mga mata. Nakakatuwang ang puot biglang nawala.
Sa halip ay isang katahimikan na parang malamig na pumuno sa dibdib ko. Gusto ninyong estranyo ako? Magiging estranyo ako. Maglalaro-laro ang estranyo na ito, masisiyahan gamit ang sariling pera. Kayo ay masaya naman sa selebrasyon ng pamilya na wala ako. Hindi ko alam na ang desisyon ng gabing iyon ay hindi lamang isang bakasyon, ito ang unang putok na nagbukas ng isang digmaan na hindi ko pa inasahan. At ang kanilang handaan ay kailangan pala ako ng higit kaysa sa kanilang pag-aakalang. Sa dalawang sumunod na araw, Huwebes at Biyernes, gumawi ako ng parang walang nangyari. Maagang gumising at naghanda ng almusal. Nagluto ng hapunan at naglinis ng gabing iyon. Si Aling Nena na nakatira kasama namin ay walang ni anong hinala. Marahil ay sa kanyang paningin, ako ay laging isang tanga na madaling dayain. Si Ronald ay mukhang kaunting nakaiiwas sa akin. Marahil ay medyo gumigiit sa kanyang konsyensya. Nagsinungaling siya na ngayong Sabado ay may reunion siya ng mga dating kaklase sa Pampanga, aalis ng maaga at babalik ng gabi. Nang marinig ko ito, ngumiti ako ng tahimik. Sige, mag-ingat ka, uminom ng kaunti lang. Ang nagpapagaan ng kanyang mukha ay napaka nakakatawa. Nang gabing Biyernes, pinaghandaan ng maleta isang maliit na bag lamang, ilang damit pang mainit na panahon, sunscreen at salamin sa mata. Sinabi ko kay Ronald na bukas ay dadalhin ko sa bahay ng aking mga magulang ang mga damit na lalabhan ko. Tumango siya nang walang tingin mula sa kanyang telepono. Marahil ay ini-imagine na kung anong isusuot bukas sa handaan para magmukhang presentable. Tinawagan ko rin ang aking mga magulang. Nanay, tatay, bukas ng alas 7 ay kukuha na ako. Maglalakbay tayo ng malayo. Huwag kayong magtanong ng anuman, dalhin lang ang damit pang mainit, aayusin ko na ang lahat. Nagulat ang aking mga magulang, ngunit nagtiwala sa akin. Nang maagang umaga ng Sabado, maagang bumangon si Aling Nena alas 5 pa lang at nagsisigaw-sigaw na siya sa kusina. Nakasuot siya ng magandang damit na velvet na pula, may mabangong pabango at maingat ang buhok. Nagsalita siya sa akin. Maricel, pupunta ako ngayon sa handaan ng pamangkin ng biyenan ko. Gabi pa ako makakauwi. Ikaw nandito sa bahay magluto ng para sa sarili mo. Si Ronald ay may reunion pa. Opo, mag-ingat kayo. Yumukod ako ng masunurin. Nasisiyahan si Aling Nena habang kinukuha ang kanyang bag. Pagkatapos ay nagising din si Ronald. Nagbihis ng bagong suit, ang buhok ay may gel. Hinalikan ng aking pisngi. Ayan na ako ha, gabi pa ako makakauwi. Sige, mag-enjoy ka. Ngumiti siya nang may kaliwanagan, mabilis na umalis. Naging tahimik ang bahay. Tumingin ako sa relo, alas 6:30. Wala akong ginawang paglilinis o pagluluto. Pumasok sa kwarto at kinuha ang isang piraso ng post-it. Sumulat ng ilang salita. Company na assign sa akin ng last-minute fieldwork sa Boracay. Babalik ako sa Linggo ng hapon. May pagkain sa ref, initin mo lang. Mag-ingat. Idinapit ang post-it sa pinakahalatang bahagi ng ref. Pagkatapos ay kinuha ang bag, sinara ang pinto, at kalmado na lumabas. Tumawag ng Grab papunta sa bahay ng aking mga magulang. Naghihintay na sila sa labas, medyo nagtataka. Ano ba ang ginagawa ng bagets na ito na ganyang lihim? Nagtanong ang nanay. Boracay tayo, nanay. Ngumiti ako habang inilalabas ang 2 tiket. Nagulat ng husto ang aking ama at ina. Boracay? Bakit bigla-bigla? Gusto ko lang dalhin kayo. Pera ko ito. Sakay na, baka malate pa tayo. Sa daan papunta sa airport, naka-off ko ang tunog ng aking telepono. Ayaw kong may makagambala sa akin. Nag-flight ang eroplano ng alas 9 ng umaga. Nang sumisid ito sa mga puting ulap at lumiliit ang lungsod sa ilalim, naramdaman ko ang pagliwanag ng aking dibdib. 3 taon akong nabuhay para sa iba. Sa 2 araw na ito, mabubuhay ako para sa aking sarili at para sa aking mga magulang. Hindi ko alam na sa Quezon City, libo-libong kilometro ang layo, ay nagsisimula na ang isang totoong bagyo sa pamilya ng asawa ko. Dumating kami sa Boracay ng alas 11 ng umaga. Ang araw ay maliwanag, ang hangin ng dagat ay maalat. Nakabook ako ng magandang hotel, ang uri na
marahil ay hindi pa mapangarap ni Aling Nena sa buong buhay niya. Iyon din ang oras na nagsimula ang handaan sa Grand Royal Hotel. Hindi ko sila iniisip. Dinala ko ang mga magulang sa tanghalian sa kainan, sa tabing dagat pinagsabahan ng pritong isda at sariwa at inuminam na buko juice. Masaya ng husto ang tatay ko. Patuloy siyang nagpupuri sa anak niyang babae. Nang hapon, winala ko ang telepono sa locker ng hotel. Ayaw kong magambala ng sinuman. Sabay kami ng mga magulang na lumangoy, nagtayo ng buhangin, parang noong bata pa ako. Ang halakhak ng nanay ko at ang banayad ng ngiti ng tatay ko, ang mga tunog na iyon ay ang pinakamahalagang tunog na narinig ko ng matagal na. Tinamasa namin ang isang ganap na hapon ng katahimikan. Hindi ko alam na sa Quezon City, isang tunay na lindol ang nangyayari sa pamilyang pinagsilbihan ko ng 3 taon. Nang alas 7 ng gabi, bumalik ako sa kwarto. Naisip kong kunin ang telepono. Sa sandaling naon ito parang nabaliw ang telepono. Ang mga mensahe at missed calls ay sabay-sabay na lumabas. Mahigit 50 missed calls lahat mula kay Ronald. At isang tumpok ng Viber messages. Maricel, nasaan ka? Ika-4 ng hapon. Bakit hindi ka sumasagot? Ika-4 at 5 minuto. Totoo bang out of town ka? Anong out of town? Ika-4 at 10 minuto. Maricel, basahin mo ito. Sagot mo na kami. Ika-4 at kalahating oras. Diyos ko, Maricel, mayroon kaming emergency. Ika-alas 5. Nasaan ka na? Tawagan mo kami. Urgent. Ika-alas 5 at 30 minuto. Anak nang, ikaw ba ito gagawin sa amin? Ika-alas 6 at kalahating oras. Maricel, sige na. Tawag ka sa akin. Kailangan namin ikaw. Ika-alas 6 at 45 minuto. Kuminot ang aking noo. Anong emergency? Ang housewarming na dapat ay masaya ay anong naging mas masaya? Habang nagtataka pa rin ako, tumunog muli ang telepono. Hindi ito ang numero ni Ronald, isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako saglit, ngunit pinindot pa rin ang sagot. Alo? Maricel, ikaw ba iyan? Ang boses ni Ronald sa kabilang dulo ay talagang nasasabik ang uri ng nanginginig, mabilis, parang malapit ng umiyak. Ako? Ano ang nangyari? Maricel, nasaan ka? Pwede kang umuwi. Hindi mo kailangan umuwi, pwede kang mag-transfer ng pera. Ngayon na. Nagulat ako. Transfer ng pera? Para saan? Kami ay stuck sa hotel. Ang handaan ay natapos na. Ngunit walang makakayang bayaran ng bill. Natigilan ako. Ano? Walang makakayang bayaran? Hindi ganoon. Nagsasalita si Ronald nang nauutal. Ang plano ay si Tito Cesar ang magbabayad. Sinabi niya na siya ang magtataon. Hindi namin alam na kapag dumating ang oras ng pagbabayad, ang kanyang card ay mag-error. Tinawagan niya ang bangko, sinabi nila na ang card ay na-block dahil may utang siya. Wala siyang sapat na cash. Nagtipid-tipid ang lahat, nanay, ang mga tiyahin, lahat, at ang nanaipon ay halos 20,000 lang. Ang kabuuang bill ay, malalim akong huminga. Magkano? Halos naramdaman ko na pilit nagpipigil si Ronald. 50,000, Maricel. Nagmamadali silang umorder ng mga mahal na pagkain, alimango, lobster, imported na alak. Ngayon ay kulang pa ng 30,000. Ang hotel ay pinipigilan ang lahat, hindi pinalabas. Sinabi nila na kung hindi mabayaran bago alas 8 ng gabi, tatawagan ang pulis. Maricel, kahihiyan itong mamatay. Ang buong pamilya ay nakakulong dito. Transfer mo sa akin ng 35,000. Mabilis. Ganito pala. Isang beses na palabas ng Tito Cesar ay naging catastrophe sa pananalapi. Nanahimik ako ng ilang segundo. Dapat ko ba siyang sabihin na nasa Boracay ako? Hindi. Dapat sabihin ko sa kanya ngayon ang tungkol sa handaan. Si Ronald, nasa Grand Royal Hotel ka ba? Nagtanong ako. Oo, dito kami. Transfer mo na agad. Ang numero ng account ko hindi. I-transfer mo na direkta sa numero ng hotel. Basahin ko sa iyo. Sandali. Sinabi ko ng malamig na boses. Bakit ako ang tatawagan ninyo? Hindi ko alam ang handaang ito. Tahimik sa kabilang dulo ng linya. Narinig ko ang ingay. Sa paligid ni Ronald, ang mga boses ng mga tao, ang iyak ng bata,
na parang lumayo. Baka sinalita ni Ronald sa speaker ang telepono. Maricel, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ko, bakit ako ang tatawagan ninyo? Ang handaan na ito hindi ako iniimbitahan dito. Ang kabilang dulo ay nanahimik. Pagkatapos ay mga ilang segundo na tahimik. Maricel, alam mo ba? Alam ko. Sinabi ko ng walang emosyon. Alam ko na sadyang itinago ninyo ito sa akin. Alam ko na nagsinungaling ka na may reunion ka ng mga kaklase. Alam ko na sinabi ni Aling Nena sa iyo na huwag sabihing ito sa akin dahil natatakot siyang mahiya ang pamilya dahil sa akin. Maricel, hindi ganoon. Nauutal si Ronald. Ang takot ay nagsimulang pumalit sa pagkagulat. Iyon ay sinanay ay si Ronald. Pigil kong naputol ang kanyang salita. Bakit ako magbabayad? Wala akong kinain. Wala akong ininom, hindi pa nga ako alam na may ganyang handaan. Bakit ang mga nakulong sa hotel ay tatawag sa akin para bayaran? Ang kabilang dulo ay tahimik. Ang ingay sa paligid ay nag-aalboroto rin ang magsusulat, ang nagtatalo, ang boses ni Aling Nena. Ronald, ikaw ay sino ba? Tanong ko. Aling Nena ang aking biyenan. Siya ang nagpasya na itago ito sa akin. Sino ka? Biglang nagawa ni Ronald. Ano? Nagtatanong ako. Ngumiti ako ng kaunti. Sinabi mo na si Ronald ka. Si Ronald ang asawa ko ay nasa Pampanga ngayon para sa reunion. Umalis siya ng maaga. Sino ka ba na nagpapanggap na asawa ko at humihingi ng 30,000? Maricel, may sira ka ba? Ako si Ronald. Asawa mo. Sige na. Hindi pa ito ang oras. Para sa, hindi kita kilala. Nagpatuloy ako. Kaya't baka mag-report na lang ako sa pulis ng number na ito. Nag-scam ka pala na nagpapanggap bilang asawa ko at humihingi ng malaking halaga. Tatawagin ko sila. Maricel. Sumisigaw na si Ronald, hindi na hawak ang kanyang sarili. Ano ang ginagawa mo? May emergency ang buong pamilya. Ang lahat ay nakakulong dito. Kung wala kang maisihara ng 8:00, tatawagan nila ang pulis. Dahil sa iyo tayo mapapahiya. Hindi ko ibabayad. Malinaw kong sinabi. Bigla ang katahimikan. Pagkatapos ay ilang segundo, ang boses ni Aling Nena ay pumasok, kinuha ang telepono mula kay Ronald. Alo? Ikaw na si Maricel na iyan, nasaan ka? Hindi ka umuuwi? Kumusta po, Aling Nena? Binago ko ang panawagang formal. Tumawag kayo sa akin. May kailangan ba kayo? Nagpapakuha ka? Alam ko ang lahat. Nandito kaming nakakulong sa hotel, ikaw ang kailangan naming bayaran. 30,000, mabilis, wag na makipagtalo. Responsibilidad po. Ngumiti ako. Nang Huwebes ng gabi, narinig ko kayo. Aling Nena, nagsalita kayo na estranyo ako, na hindi ninyo gusto akong dumalo dahil baka mahiya kayo sa akin. Nasa labas ng kurtina ako. Narinig ko lahat. Ang kabilang dulo ay nanahimik. Kayo ang nagsabi na estranyo ako. Kaya't kung estranyo nga ako, anong karapatang mayroon akong bayaran ang utang ng mga taong hindi ko pamilya? Ano ang dahilan? Ikaw ay anak ka, NG. Sumisigaw si Aling Nena. Ang boses ay bumibiyak sa puot. 3 taon kang nakain sa aming bahay. Gamit mo ang pera ng anak ko. Kailangan mo kaming tulungan ngayon. Kung hindi ka magbabayad, huwag ka nang umuwi sa bahay na iyon. Nang marinig ko ang salitang nakain, huminto na ang anumang pakiramdam sa aking kalooban. Nakain. Nangalit ang boses ko. 3 taon na nagtatrabaho. Kalahati ng aking sweldo ay ibinibigay ko sa inyo bawat buwan para sa mga gastos sa bahay. Ang aking pera ang nagbabayad ng kuryente, tubig, groceries. Si Ronald at ako ang nagsasalitang nagbabayad ng amortisasyon ng bahay. Kaya't sinasabi ninyo na sino ang nakain sa sino. Ay nako, mahal mo lang ang pera mo, hindi mo mahalin ang pamilya ng asawa mo. Kundaw bastos. Nagsimulang iyak ng malakas si Aling Nena. Wala na akong oras para makipagtalo, Aling Nena. Patay na ang anumang damdamin sa aking boses. Sinasabi ko sa inyong panghuling beses, hindi ako magbabayad ng kahit 1 sentimo. Ayusin ninyo ang inyong sarili. Binalian ko ang tawag. Agad akong nag-block ng numero ni Ronald at ng hindi kilalang numero na ginamit niya. Lumingon sa aking mga magulang. Pareho silang nakadinig ng lahat.
at ang mukha ng tatay ko ay naging matigas. Inak, tama ang ginawa mo. Mahinahon na sinabi ng tatay ko, ngunit ang loob ng kanyang boses ay nagpapahayag ng galit. Kung hindi na masustentuhan ang pagsisikap ng lahat sa ganitong pamilya, umuwi ka na sa amin. Nandito na kami, tatay. Ngumiti ako. Kumain na lang tayo. Akbay ang aking mga magulang. Lumabas ng kwarto. Ang gabi sa Boracay ay maganda. Hindi ko alam kung paano napag-ayos ng pamilya ng asawa ko ang kanilang sitwasyon. Nang bandang gabing iyon, narinig ko ang kwento si Tito Cesar ay kailangang humingi ng pabor sa isang kakilala na nagpautang ng 35,000 at may mataas na interes. Ang taong iyon ay nagdalang ng pera sa hotel para mailigtas ang buong pamilya. Iyon ang pinakamapahiyang gabi sa kasaysayan ng pamilyang Reyes. Ang aking bakasyon ay dapat ay hanggang Linggo ng hapon. Ngunit nang umaga ng Linggo ay nakatanggap ako ng email mula sa aking boss. Isang mahalagang kliyente mula sa Singapore ay biglaang dumating sa Maynila. Gustong makita ang aming representante kinabukasan ng umaga para pirmahan ang kontrata. Ito ang kontrata na aking pinursige ng buong quarter. Hindi ko ito maaaring palampasin. Ang trabaho ang sa akin ang aking karera, ang aking paraan ng pagtakas. Kailangan kong bumalik sa Maynila ngayong gabi. Ang mga magulang ko ay nabigo ngunit naiintindihan ang sitwasyon. Umuwi ka na at ingatan ang trabaho mo. Kami ay mag-iwan pa ng isang araw. Bukas kami babalik. Napakabigat ng iyong buhay, inak. Hinagod ng nanay ko ang aking ulo. Nagpaalam sa aking mga magulang at nag-isa na pumunta sa paliparan. Nang 9:00 ng gabi, lumapag ang eroplano sa Maynila. Naon ko ang telepono, walang mensahe o tawag mula sa kanya. Marahil ay na-block na niya ako o ayaw na niyang tumawag. Sumakay ng taxi papunta sa bahay. Ang kondominium ay tahimik. Binuksan ang pintuan at pumasok isang anino ang nakaupo sa sofa sa dilim. Nagulat ako. Pinindot ang switch ng ilaw. Si Ronald nakasuot ng lumang damit sa bahay. Gusutin. Ang balbas ay nagtutubo. Ang ilalim ng mata ay itim. Tumingin siya sa akin, pagkatapos biglang tumayo. Maricel, nandito ka na. Nandoon ka rin. Bakit hindi mo sinisindihan ang ilaw? Malamig kong tinanong habang kinukuha ang bag. Lumapit si Ronald at nais hawakan ang aking kamay. Umurong ako. Maricel, ako ay pasensya na. Ang nangyari noong Sabado ay ito ay dahil kay nanay at Tito Cesar. Hindi ako sadyang nagtago sa iyo. Hindi ako. Tiningnan ko siya. Ang memo sa iyong telepono, si sino ang sumulat? Biglang tumigil si Ronald. Ang salitang siya ay hindi sanay sa mararangyang lugar. Baka mataranta siya. Sino ang nagsabi? Natahimik si Ronald. Maricel, pakiusap ko sa iyo na patawarin mo na ako ngayon. Ang nangyari noon, pagod na ako. Ayaw ko na siyang marinig. Maricel, malinis na ang lahat. Kung mayroon kang gusto, pwede tayong magsalita pagkatapos. Nagpunta ako sa kwarto, hindi na nagsasalita. Nang sandaling iyon, biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Aling Nena. Lumabas siya parang isang gutom na hayop na naghihintay. Nandito ka na? Saan ka pumunta? Sino kasama mo? Sinalba niya ako ng sunod-sunod na tanong. Pagkatapos ay sinalba pa. Ikaw, inabandona mo ang pamilya ng asawa mo, umalis ka ng walang pahintulot at naglimasin. Ngayon bumalik ka dito. Ikaw, ano ang uri ng manugang ka? Nagsimula siyang lumakad patungo sa akin na nakabukas ang mga kamay na parang sasampain. Agad na nakaharang si Ronald sa kanya. Nanay, huwag. Kalmado ka lang. Pwede nating usapin ang lahat. Tumabi ka. Nagwala si Aling Nena sa loob ng bisig ni Ronald. Hayaan mong punasalan ko ang tampalasang manunggang ito. Nanatili akong nakatayo at tumingin sa kanya. Ang pagod matapos ang flight ay biglang nawala, pinalitan ng malamig na puot. Nakain. Nagsalita ako sa wakas. Sinabi mong nakain ako sa inyong bahay. Oo, nakain ka. Sumigaw si Aling Nena. Kung hindi mo ibibayad ang utang namin, hindi ka na dapat pumasok sa bahay na ito. Pagkain. Inulit ko ang salita, malamig ang boses. 3 taon. Sino ang nagbayad ng mga gastos sa bahay? Sino ang nagbayad ng amortisasyon? Sino ang nagbayad ng kuryente, tubig, groceries? Sino?
Napahinto si Aling Nena, nagsimulang magbabago ang kulay ng kanyang mukha. Mahal mo lang ang pera mo. Pinigilan niya ang kanyang sarili. Kondaw na hindi marunong ng utang na loob. Biglang nagbago ang aking desisyon. Lumakad ako ng direkta sa cabinet sa sala, doon ko iniipon ang lahat ng aking mga dokumento. Binuka ang drawer at kinuha ang makapal na folder. Ibinato ko ito sa mesa. Natigilan si Aling Nena at si Ronald. Sinabi ninyo na nakain ako. Ibuksan ninyo ang inyong mga mata. Binuksan ang unang pahina. Ang aking sweldo sa nakaraang 3 taon. Export company, base pay 20,000, sales bonus, quarterly bonus, holiday bonus. Sa average ay 30,000 bawat buwan ang aking kinikita. Si Ronald, lumingon ako sa kanya. Ang sweldo mo bilang engineer ay 15,000 bawat buwan, tama ba? Yumukod si Ronald. At dito, inilabas ko ang susunod na papel. Ang bank statement ng aking account, bawat buwan, agad pagkatapos matanggap ang sweldo, inilalagay ko ang 20,000 para sa inyong living expenses. Kaya ninyo bang sabihin ang isang buwan ba sa bahay na ito ay gumagastos ng 20,000? Namutla si Aling Nena. Hindi niya inasahan na mayroon akong lahat ng ebidensiya. At ito, inilabas ang tumpok ng resibo. Meralco, Maynila Water, Internet, gas, lahat ay nasa pangalan ko, Maricel Santos. Bakit? Dahil kayo at ang anak ninyo ay hindi sumusubaybay sa schedule ng bayad, ako lamang ang nag-aalala. Ang natitirang 10,000 ng aking sweldo at 15,000 ng sweldo ni Ronald, kabuo ang 25,000. Inilabas ko ang huling tumpok. Dito ang bank statement ng amortisasyon namin. Bawat buwan, 25,000. 3 taon na ito. Nakita ninyo na ba ito, Aling Nena? Tumingin ako ng tuwiran sa Aling Nena. Ang boses ko ay nagiging matalas. Kaya itatanong ko sa inyo, 3 taon na ito, sino ang nakain? O ang 20,000 na aking ibinibigay bawat buwan ay para sa lahat ng pagkain ninyo at ilan ang natitira para sa inyong sariling gastos, para sa inyong mga kaibigan, para sa inyong pakikisalamuha. At ang anak ninyo ay nagmumukhang isang mabuting provider na walang napagsilbihang ina at asawa. Hindi na makasalita si Aling Nena. Hindi siya umasa na may lahat akong dokumentasyon. Hindi kita tinataranta. Nagsalita muli si Aling Nena. Ang ngipin ay nanginginig hindi mula sa takot kundi mula sa galit na nabigo. Ang pagtatalo mo sa biyen ng babae ay bastos lamang. Hindi ako nagtatalo. Nagtatanong ako. Bakit? Ang boses ko ay matigas na ngayon. At nang sandaling iyon, tumunog ang kampanilya ng pintuan. Binuksan ni Ronald. Ito ay ang aking mga magulang. Bumalik sila ng mas maaga kaysa sa planong dahil nabalisa. Nang makita nila ang eksena sa loob, nagbago ang mukha ng tatay ko. May nangyari, Maricel? Bakit? Nakita ng nanay ko ang aking mga namumulang mata at mabilis na lumakad papunta sa akin at niyakap ako. Nang makita si Aling Nena ang aking mga magulang, hindi siya napigilan, sa halip ay para pa nga siyang nakaroon ng bagong lakas. Oh, nandito na pala ang mga magulang niya. Puntahan ninyo ang inaanak ninyong yan. Siya. Binago niya ang target, nagtuturo sa aking mga magulang. Siya ay pinabayaan ng pamilya ng asawa niya nang mayroon itong emergency, lumaya ng 2 araw, bumalik na parang walang nangyari. Ito ang itinuro ninyo sa inyong anak. Nabigyan ninyo siya ng magandang edukasyon. Para saan? Para magpakawalang hiya sa pamilya ng asawa niya. Nagbago ang mukha ng tatay ko na mula. Siya, na isang guro sa buong buhay niya at hindi nagagalit, ay biglang malakas ang boses. Tumigil ka. Natahimik ang lahat. Itinuro ng tatay ko ang daliri ng direkta sa mukha ni Aling Nena. Ano ba ang sinabi ninyo sa aking anak? Ulitin ninyo. Nanlagas si Aling Nena sa harap ng maayos na galit ng tatay ko. Pinag-aralan ko ang aking anak ng maayos. Nagtatrabaho siya at kumikita na hindi nakakahuli kaysa sa mga lalaki. Pumunta siya sa inyong pamilya bilang isang biyaya, hindi kaaliwan. Kaya ano ang nangyari? Tinatrato ninyo siya na parang isang libreng katulong. Tinatrato ninyo ang kanyang pamilya ng may kawalang galang
at sinasabi pang nakain. Nanginginig na ang tatay ko sa galit. Itong bahay, kung wala ang pera ng aking anak, matagal na itong ipinagbili. Kayo pa ang magalit. Tatay, sandali. Hinawakan ko ang kanyang braso. Huwag kang bumaba ngayon. Kapag bumaba ka siya, ay magsasabi pa na ikaw ang nagpalala. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay huminahon kahit pilit. Maricel, iyanak, mag-ayos ka ng gamit at umuwi sa amin. Hindi karapat-dapat sa iyo ang bahay na ito. Ang sinabi ng tatay ko ay parang bomba sa silid. Si Ronald ay nagulantang. Tatay, huwag na kayong magalit, may solusyon ang lahat. Iniling ng tatay ko ang ulo. Wala akong anak na lalaki na ganyan ang uri. Si Aling Nena rin ay nagulat. Maari siyang mang-usig sa akin, ngunit ang kahulugan ng paghihiwalay ng mag-asawa ay hindi niya gustong mangyari. Kung mag-anul sila, sino ang magbabayad sa kanya ng 20,000 bawat buwan? Sino ang magbabayad ng amortisasyon? Oo, ano? Kundi ka. Kung maghiwalay sila. Nautal si Aling Nena, ngunit ang boses ay humina na. Hindi ko sinasabing maghiwalay sila, sinasabi ko lang ang aking anak ay pwedeng umuwi sa amin. Matatag na sinabi ng tatay ko. Siya ay laki sa amin at kaya naming buhayin siya. Hindi siya nangangailangan ng inyong bahay. Nang sandaling iyon, tumunog muli ang kampanilya. Ang aming pamilya ay kapamilya ng asawa ko at si Tito Cesar at ang kanyang asawa. Ang mukha ng dalawa ay katakataka rin. Tiyak na dumating sila para sa isang pulong ng pamilya matapos ang nakaraang araw na kahihiyan. Nang makita nila ang aking mga magulang na nakatayo roon, kasama ang isang tumpok ng mga papel sa mesa, natigilan ang dalawa. Ay, nandito rin ang mga magulang ni Maricel. Bahagyang aaroganting sinabi ng asawa ni Tito Cesar. Hinatak niya ang aking kamay. Maricel, naman sinasabi ng biyenan mo ay nagkamali si Tito Cesar kaya pinagbayad ka namin. Biyenan mo ay humihingi ng kapatawaran sa iyo. Naghahanda na siyang magdrama ng pagsorry para mapatatahan ako at mapagpapatuloy ang lahat ng status quo. Ngunit ako ay hindi na ang dati. Binawi ko ang kamay. Hindi na ako nagpapatawad sa pamamagitan ng mga salita. Malamig kong sinabi. Tignan ninyo ito. Itinaas ko ang screenshot ng memo sa telepono ni Ronald. Ang larawang agad ko kinuha noong gabing iyon bago ko maibalik ang telepono sa lugar nito. Alalahanin si nanay na huwag sabihin kay Maricel. Ayaw ni nanay na mapahiya ang pamilya, dahiya sa kanya. Itinuon ko ang larawan sa mukha ni Tito Cesar at ng kanyang asawa. Hindi ito nakalimutan. Ito ay sadya. Mayroon ba kang gustong sabihin, Tito Cesar? Namula si Tito Cesar. Ang bagay na iyon. Oh, nag-interfere si Aling Nena, pero ngayon ang boses niya ay mataas at hindi mapigilan. Akong nagpasya. Hindi ko gusto si Maricel doon. Tama. Dahil ang uri ng manugang na katulad niya, bastos. Ang pera lamang ang mahalaga, magdudulot siya ng kahihiyan sa pamilya. Ipinahayag niya ito sa harap ng aking mga magulang, sa harap ni Tito Cesar, sa harap ng asawa nito. Magaling inamin niya ng lahat. Maraming salamat po, Aling Nena. Mahinahon akong tumango sa pagtatapat ninyo. Lumingon ako kay Ronald, ang taong nakatayo na parang isang estatwa. Ronald, narinig mo ng malinaw. Ronald, unti-unting nakabalik ang kanyang sarili. Hindi ako lumaban. Maricel, kaya malalim akong huminga. Traning Reyes, mag-anol tayo. Ang espasyo ay parang natigil ang oras. Si Ronald ay nagulat. Ano ang sinabi mo? Nagsasabi akong mag-anul tayo. Paulit-ulit ko sa bawat salita. Hindi ako maaring manatili sa isang pamilya kung saan ang asawa ay duwag at sumusunod sa nanay para siraan ang asawa niya. Kung saan ang biyenan ay itinuturing akong estranyo at basura. Kung saan pinapagparaya ang 3 taon at ito ang katumbas. Huminto na sa akin ang lahat ng pasensya. Hindi ko papayagan. Lumundag si Aling Nena. Ikaw ay mabuti kang magpunta, ngunit walang dala-dala. Ang lahat ng gamit sa bahay na ito ay amin. Ang bahay na ito ay sa aking anak. Kung mag-aanol ka, umalis ka nang walang dala kahit anong bagay. Lumabas na ang kanyang tunay na mukha. Iniisip niyang matatakot ako. Iniisip niyang uupo ako at magmamakaawa, ngunit tinanaw ko lamang siyang nagsisigaw. Nang tumigil siya,
Pumunta ako sa cabinet at kinuha ang isa pang folder na kaplastik na bag para sa proteksyon. Binuksan ang makapal na folder sa mesa. Aling Nena, sinabi ninyong ang bahay na ito ay sa inyong anak. Inilabas ko ang pinakamahalagang dokumento, ang land title. Ang bahay ay nasa pangalan ninyo ni Ronald. Oo, at sa pangalan ko rin. Pakitingnan. Sa ilalim ng mga may-ari ay nakatala, Traning Ronald de los Reyes at Maricel Santos de los Reyes. Napamalaki ng mata ni Aling Nena. At ito, inilabas ko ang kasunduan sa pagbili. Kabuoang halaga ng bahay ay 3 milyong piso. Bago ang kasal, bago naming dalhin ang Ronald, nagbayad na ako ng 200,000 piso bilang down payment. Ang aking sariling pera, ang aking handa ng magulang. Lumingon ako kay Ronald. Naalala mo pa, Ronald? Nang ikaw ay kulang ng 200,000 para sa down payment, ako ang nagbayad. Tama ba? Si Ronald ay namutla ng tuluyan. At ito, inilabas ko ang amortisasyon statement. 3 taon na kami nagbabayad ng 25,000 bawat buwan, ang aking 10,000 sa 15 ni Ronald. Ang aking pera ay 40% ng kabuuang amortisasyon. Tumingin ako ng tuwiran kay Aling Nena, ang babaeng ngayon ay kumakapit sa sulukan ng sofa para makapanatili. Kaya, Aling Nena, 200,000 ang sarili kong pera, 40% ng amortisasyon ng 3 taon. Ang inyong anak ba ay makakauuwi na libre o kaya ako ang may karapatang manatili? Ang silid ay nanahimik. Nakatayo ang aking tatay sa likuran ko. Ang dibdib ay nakabukas, ipinakita ang pagmamalaki. Nagsimulang mababago ng kulay ang mukha ni Tito Cesar. Nabato si Aling Nena. Doon ko natuklasan ang lahat ng nagtanim ng kasamaan ay may alam kung gaano kaliwanag ang katotohanan kapag inilantad ito sa liwanag. Ilang araw matapos lumipat sa bahay ng aking mga magulang, tahimik at kalmado ang lahat. Ang aking mga magulang, kahit sumusuporta sa akin, ay nag-aalala rin. Ako, pagkatapos ng unang pagkabagabag, ay may kakaibang katahimikan. Hindi ako umiyak. Nakatuon lamang ako sa mga susunod na hakbang. Ang unang ginawa ko ay pumunta sa isang abogada na eksperto sa family law. Inilabas ko ang lahat ng ebidensiya, ang bank statements, ang mga resibo, ang amortisasyon records, at ang screenshot ng memo ni Ronald. Maingat na tiningnan ng abogada ang lahat at tumingala sa akin. Maricel, napakamatalino mo. Sa lahat ng ebidensiya na ito, hindi lamang tiyak na mananalo ka sa annulment, mayroon ka ring malakas na kaso pagdating sa paghati ng ari-arian. Ang iyong kontribusyon sa bahay ay napakalaki at hindi ito maaaring baliwalain ng korte. Huminto siya sandali. Ang isang bagay na medyo mahirap ibalik ay ang 20,000 na ibinibigay mo bawat buwan kay Aling Nena. Sasabihin niya na iyon ay para sa mga gastos at nagastos na kahit alam nating lahat na hindi lahat ay nagastos. Tumango ako. Naiintindihan ko. Hindi naman talaga layunin ko na makuha ang perang iyon. Gusto ko lamang patunayan na hindi ako lumam sa kanilang pamilya. Gusto ko lamang ng katarungan. Maayos. Tumango ang abogada. Magsisimula kaming mag-draft ng petition para sa annulment at ililipat namin sa korte agad. Lumabas ako ng opisina ng abogada. Medyo mas magaan ang dibdib. Nang gabing iyon, habang tinutulungan ang nanay ko sa pagluluto, tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang Viber number. Maricel? Ako si Tita Mercy, asawa ni Tito Cesar. Nanlaki ang aking mga mata. Si Tita Mercy, bakit siya tumatawag? Maricel? Narito ka ba? Narito po ako, tita. Ano ang gusto ninyo? Maricel, maari ba kaming magkita? Nag-iisa. Huwag mong sabihin sa iyong mga magulang at lalo na huwag sa pamilya ni Ronald. Ang boses ni Tita Mercy ay puno ng pagkaapurahan. Mayroon akong mahalagang sasabihin sa iyo tungkol sa pamilya ni Ronald, tungkol sa pera. Nagulat ako, ngunit din ay curious. Anong oras ninyo gustong magkita? Nagkita kami ni Tita Mercy sa isang maliit na coffee shop malapit sa aming kapitbahayan. Dumating siya ng simpleng damit, wala ang karaniwang bravado niya. Mukha itong nag-aalala. Naupo siya at naglingon-lingon bago nagsalita. Maricel, pasensya na sa lahat ng nangyari. Hindi ko intensyon ito at hindi rin si Tito Cesar. Bumuntong hininga siya.
Pero si Aling Nena napakahirap ng babaeng iyon. Nanahimik ako at nakinig. Kaya ba ako narito ay napakarami na akong sama ng loob, anak. Sama-sama tayong nagdusa sa babaeng iyon. Alam mo kung bakit si Tito Cesar ang nagbayad ng handaan dahil pinilit siya ni Aling Nena. Sinabi niya, ikaw ang pinakamatanda sa pamilya. Ikaw ang magbabayad. Dahil sa iyon napahiya si Tito Cesar at ang pamilya namin. Inumpisahan niyang ikwento ang lahat. Mga 2 taon na ang nakalipas, nag-iwan-iwan ako sa bahay ni Aling Nena at nagkataon na may telepono siya at nagsasalita habang hawak ito sa tabi ng dibdib. Hindi niya alam na nandoon na ako, narinig ko ang ilang bahagi ng usapan. Sinasabi niya sa kanyang kausap, tulungan mo lang si Maricel na paalis dito at kung maalis mo na siya, ikaw na ang magiging asawa ni Ronald. Mas maganda ka, mas mayaman ang pamilya mo. Hindi ko matamis ang babaeng iyon na si Maricel. Natigilan ako. Anong ibig sabihin niyon? Si Tita Mercy ay nagpatuloy, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Ibig sabihin, si Aling Nena ay may planong paalisin ka at palitan. May ibang babae na gusto niya para sa anak niya. Lumunok ako ng hirap. Patuloy niyang ginawa iyon? Yung pagsasabi na gusto niya ng ibang babae para kay Ronald? Oo. At hindi lamang iyon. Umabot ang Tita Mercy sa kanyang bag at inilabas ang kanyang telepono. Habang nagkwekwento ako, nakita ko ang isang bagay na kailangan mong malaman. Inilabas niya ang isang video may kuha silya mula sa labas ng bahay, medyo malayo at nakatagos sa isang bukas na pinto. Ang eksena, ang kwarto ni Aling Nena. Bukas ang ilaw, ang babae ay abala sa harap ng isang lumang kabinet. Binuksan niya ang isang lalagyan at inilabas ang isang ATM card. Ang mga labi niya ay gumagalaw tila nagbibigay kwento sa sarili niya. Mabuti na hindi napansin ni Maricel ang card na ito. Ang pera ay para sa akin, kailangan kong itago ng mabuti. Nagpatuloy ang pangungusap niya habang hawak ang card. Mahigit 100,000, iniisip niya na tanga ako. Pero malinaw siya na nahuli, mapupunta lahat ng pera niya sa akin. Wala siyang magagawa, pero huwag matakot, may card pa akong ito. At ang pera rito ay para sa paghahanap ng bagong asawa para kay Ronald. Dapat may mayaman at maamo. Hindi katulad ni Maricel mahirap at matalino. Hindi ko gusto ang ganitong uri. Natapos ang video, tahimik ako. Kinuha ko ito noong 1 linggo. Sinabi ni Tita Mercy. Pagkatapos ng handaan sa hotel, pumunta ako sa kanilang bahay para kumuha ng aking gamit. Nag-aakalang umalis na ako, ngunit nagbago ang isip ko at bumalik pa at nakita ko si Aling Nena na nagbibilang ng pera sa kanyang kwarto. Nagtago ako at kinuha ang video. Ito ay para sa iyo. Ibinukas niya ang kanyang telepono at pinindot ang forward. Ipinadala ko na sa email mo. Gamitin mo ito para mamatay siya. Tumingin ako kay Tita Mercy. Alam kong may sariling galit siya, hindi siya gumagawa nito para sa akin, ngunit nagbigay siya sa akin ng isang saksak na sandata. Maraming salamat, Tita. Huwag kang magpasalamat. Gusto ko lamang na matalo siya. Dahan-dahang tumayo si Tita Mercy. Mabuti, Maricel, manalo ka. Kinabukasan, dinalhin ko ang lahat ng bagong ebidensiya sa aking abogada. Tumingin ito sa video at bigla itong nagbago ang ekspresyon. Maricel, ito ay ginto. Hindi na ito isang ordinaryong paghahati ng ari-arian. Ito ay ebidensiya ng intentional dissipation ng pag-aari ng mag-asawa sa panahon ng kasal. Sa ganitong ebidensiya, hindi lamang maaaring makuha ni Aling Nena ang lahat ng perang iyon, maaari pa siyang kasuhan. At si Ronald, kung alam niya at kasabwat siya, mananagot din siya. Humipig ang kanyang mga kamay. Maricel, hindi lamang mananatili ang bahay mo, maaaring dapat pa nilang magbayad sa iyo bilang karagdagang kompensasyon. Lumabas ako mula sa opisina ng abogada. Maliwanag ang araw ng Maynila, ngunit may pakiramdam akong mas malaking bagyo ang darating sa pamilyang Reyes. Mabilis na napadala ang petisyon para sa annulment sa korte. 2 araw pagkatapos, natanggap ng pamilya Reyes ang mga dokumento. Tinawag ni Ronald ang aking telepono gamit ang hindi kilalang numero. Hindi ko sinagot. Nagmensahe siya. Maricel, totoo bang magpapetisyon ka? Nagkasuhan pa si nanay. Pakibawi ang petisyon.
magbabalik na tayong dalawa ng maayos. Hindi ko sinagot. Naging aktibo si Aling Nena sa mga susunod na araw. Ang unang ginawa niya ay pumunta sa kinaroroonan ng aking mga magulang, nagpalaban sa pagbubukas ng pinto at sa harapan ng mga kapitbahay. "Nandyan kayo, tingnan ninyo ang inyong anak." Gumawa siya ng kahihiyan sa pamilya namin. Nagkasuhan pa siya sa amin. Sigaw niya sa harap ng lahat. Mabilis akong pumunta sa balkonahe ng aming apartment at nag-ingay sa ibaba. "Aling Nena, napakagaling ng inyong palabas. Pakinggan ninyo ang kanyang boses, ito ang babaeng ito." Agad kong buksan sa malakas ang audio mula sa aking telepono ang video na kinuha ni Tita Mercy. Ang boses ni Aling Nena ay tumalab sa harap ng buong neighborhood, mahigit 100,000. Ang pera ay para sa akin. Card pa akong ito. Para sa paghahanap ng bagong asawa para kay Ronald. Hindi ko gusto ang ganitong uri. Natigilan si Aling Nena. Natigilan ang mga nakapaligid. "Maricel, iyan ay gawa-gawa." Pagkatapos niyang makita kung saan ito nanggaling, sumigaw siya ng mas malakas kaysa dati. "Pinalpak ninyo ang pagpapakita dito, Aling Nena. At ang lahat ng narinig ng aming mga kapitbahay ay ang inyong sariling boses na nagpaplano na palitan ang asawa ng inyong anak." Nag-iikot ng malakas si Aling Nena at nagputad ng sigaw, pagkatapos ay tumakbo palabas ng aming compound, hindi na lumingon. Tumawag ng abogada habang nagtitindiran pa ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, ang pamilyang Reyes ay nagsimulang gumuho. Si Ronald ay nasuspend sa trabaho hindi dahil itinulak ko siya, kundi dahil ang ingay ng kanyang personal na buhay ay nakarating sa opisina at ang kanyang ahente na kasama sa ilang transaksyon ay nagdala ng ebidensiya ng maling gawi. Ang kanyang katawagan, ang babaeng si Karen, ay agad na nagsara ng lahat ng komunikasyon pagkatapos malantad ang relasyon nila. Ni mensahe man ay walang sinagot. Naiwan si Ronald na walang asawa at walang kasintahan. Si Tita Mercy ay nagsabihan sa asawa niya ng lahat at siya mismo ang nagsampa ng kasuhan laban kay Aling Nena para sa pag-imbita niya sa Tito Cesar na magbayad ng handaan nang wala itong kakayahang magbayad. Nanahimik ang pamilya Reyes sa loob ng isang araw. Ang desisyon ng korte ay napakalinaw. Maliwanag ang araw ng hearing. Hindi ako kinabahan. Pumili ako ng simpleng suit na kulay puti at maliwanag na makeup. Ang aking tatay at ang aking abogada ay samahan niya ako. Sa kabilang panig, isang nakakaawa ang eksena. Si Ronald ay payat at matim. Si Aling Nena ay pati na rin ang hitsura niya na wala ang dating bravado at ang pagod ay halatang kumitid na sa kanyang mukha. Si Tito Cesar at si Tita Mercy ay kailangan ding dumalo dahil may sangkot sila sa mga usapin. Nang mapapadaan si Aling Nena sa labas ng korte, naghahabol na siya muli. "Ikaw na estupida. Dahil sa iyo, bumagsak ang lahat." Sinalba niya sa akin habang nagtuturo. Agad na nagtayo sa pagitan ko at niya ang aking abogada. "Mangyaring panatilihing tahimik ang inyong kliyente dito sa harap ng hukuman. Kung hindi, maaari kaming humiling ng proteksyon." Agad na lumapit ang mga guwardya ng korte. Bumitaw si Aling Nena ngunit patuloy na nagmumura habang tinutulak siya palabas ng pintuan. Sa loob ng hearing room, ang hukom ay maingat na tiningnan ang lahat ng ebidensiya. Batay sa mga dokumento at ebidensiya, nakita ng korte na ang salungatan sa pagitan ng petitioner na si Maricel Santos de los Reyes at ng respondent na si Traning de los Reyes ay naging labis ng seryoso. Ang respondent ay may matubig na paglabag sa batas ng kasal at pamilya, may ebidensiya ng pakikiapid at pakikisamahan sa ibang tao sa mahabang panahon. Hindi na maaaring ituloy ang kanilang pamumuhay bilang mag-asawa at hindi na naabot ang layunin ng kasal. Naghinto ang hukom. Una, ang petisyon para sa annulment ni Maricel Santos de los Reyes ay tinatanggap. Malalim akong huminga. Pangalawa, tungkol sa ari-arian, ang bahay sa talaang tirahan. Tinatanggap ng korte ang napakalaking kontribusyon ni Maricel Santos. Ang bahay ay ipinagkaloob sa kanya. Ang responsibilidad ni Maricel Santos ay ang bayaran ang bahagi ng kontribusyon ni Ronald de los Reyes sa bahay. Nagliwanag ng sandali ang mukha ni Ronald,
ngunit hindi pa tapos ang hukom. Ikatlo, tungkol sa ebidensiya ng pagtakas ng ari-arian. Pinipilit ng korte si Aling Nena na ibalik ang lahat ng pera na itinago niya 130,000 kasama ang karampatang penalty. Ang perang ito ay magiging bahagi ng ari-arian para sa pamamahagi. Biglang nagtayo si Aling Nena, ang perang iyon ay hindi ko ginagamit para sa sarili ko, iyon ay para sa aking anak. Tumigil ang hukom. Huwag makagambala. Paalisin ang taong nagdudulot ng abala sa korte. Agad na lumapit ang 2 guwardya at hinila si Aling Nena, palabas ng silid ang boses niya ay patuloy na umangal hanggang naging mahinahon habang lumayo. Nagpatuloy ang hukom. Ika-4, tungkol sa pinsala. Dahil sa matubig na paglabag ni Ronald de los Reyes sa batas ng kasal ang pagtatalik sa ibang tao, mananagot siya sa pagbabayad ng danyos sa petitioner na si Maricel Santos de los Reyes. Nagbigkas ang hukom ng halaga. Ang mukha ni Ronald wala ng pag-asa. Ika-5, pagkatapos ng lahat ng kalkulasyon ng bahagi ni Ronald de los Reyes sa bahay, ang danyos na kailangan niyang bayaran at ang obligasyon niyang kasama si Aling Nena sa pag-ibalik ng itinapon na ari-arian ang Ronald de los Reyes ay hindi lamang hindi makatatanggap ng kahit anong halaga, kundi kailangan pa niyang magbayad ng karagdagang 30,000 sa si Maricel Santos. Ang desisyon ay may bisa agad. Ang huling martilyo ay malakas na bumagsak. Hindi totoo ito. Malakas na maririnig si Aling Nena sa labas ng pinto, pinigilan ng mga guwardya na muling pumasok. Nananatiling nanatimpin si Ronald sa kanyang upuan. Hindi siya umiyak, nananatili lamang siyang doon, walang lakas, parang isang pampang na nawala ang lahat. Tumayo ako kasama ang aking tatay at aking abogada at nagpugay sa hukuman. Lumabas ako ng pintuan ng korte. Mainit ang araw, ngunit sa unang pagkakataon pagkatapos ng 3 taon, naramdaman ko ang aking dibdib na puno ng sariwang hangin. Ang unang beses ng totoo. Ang mga araw pagkatapos nito ay abalang-abalang, ngunit maligaya. Ang proseso ng pagbibigay ng bahay ay halos maayos na, dahil ang kabilang panig ay wala ng lakas na lumaban. Si Aling Nena, pagkatapos ng malaking pagkabigo sa korte, ay nagsabing may sakit siya at hindi na lumabas ng kanilang lumang bahay. Si Ronald, nawalan ng trabaho, nawalan ng asawa, nawalan ng kasintahan, ay tahimik na pinirmahan ang lahat ng papel. Si Tita Mercy ay masaya at nagkwento na pinagtatawanan niya ang eksena ng hukom na pinalayas si Aling Nena. Mabilis kong ipinagbili ang bahay. Hindi ko nais manatili roon, bawat sulok nito ay puno ng malungkot na alaala. Ang bahay ay nabenta nang mabilis dahil sa magandang lokasyon. Pagkatapos ng lahat ng babayarang utang, kasama na ang lahat ng ibinayad sa akin, ay may napag-iwang magandang halaga sa akin. Hindi ako bumili ng malaking bahay. Bumili ako ng isang maliit na 2 silid na kondo malapit sa tahanan ng aking mga magulang. Sarili ko itong pinili ang bawat kagamitan. Pininta ang mga pader ng cream white, naglagay ng mga larawang gusto ko, at nag-iwan ng puno ng papel na bulaklak sa balkonahe. Bumalik na sa trabaho. Ang aking mga katrabaho ay mainit ang pagtanggap. Nag-enroll sa yoga classes at flower arrangement tuwing weekend. Dinala ang aking mga magulang sa Davao, hindi na kailangang magtago o mag-alala pa. Lumipas ang 6 na buwan. Muntik ko nang malimutan ang pamilyang Reyes. Isang gabing linggo, nakaupo ako sa isang coffee shop sa ibaba ng aming condominium habang nagbabasa. May isang lalaki na dumaan huminto para bumili ng sigarilyo sa tindahan sa katabi. Payat, mapurol ang hitsura, itim ang balat, gupit na damit na pantrabaho. Lumingon siya at nagkita ang aming mga mata. Si Ronald, ngunit hindi na siya ang Ronald na aking nakilala. Nanlaking ang kanyang mga mata, tumingin sa babae sa harapan niya, maayos ang buhok, nakasuot ng malinaw na damit na may bulaklak, mahinahon at kumpiyansa, at marahil ay hindi niya matukoy ang dating asawa niya na mapagtiis. Tumingin ako sa kanya ng walang galit, walang paghamak, walang kasiyahan. Sa aking kalooban katahimikan, parang lawa sa taglagas walang anino. Bahagya akong tumango para batiin siya, parang pagbati sa isang estranyo. Pagkatapos ay bumaling muli sa aking libro.
at inilipat sa susunod na pahina. Nanatili si Ronald roon ng ilang sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumayo ang likod, na yumukod ay nag-isa sa daloy ng mga tao sa kalsada. Humigop ako ng tsaa. Ang buhay ko ngayon ay tunay na nagsisimula na. Sa lahat ng babae na nagtitiis ng masyadong matagal, alalahanin ninyo, ang pagtitiis ay kagalingan, ngunit ang pagkaalam kung kailan titigil ay karunungan. Ang katarungan ay mayroon mang oras bago dumating, at ang pag-aalaga sa sarili ay hindi selfish, ito ay pangunahing pangangailangan.